Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Zane Alistair P. Lopez. Ako po ay isang mag-aaral sa Biblical Adel Academy na nasa ikatlong baitang. Naatasan kami ng aming guro sa ESP na si Teacher Camille na mag-interview ng 3 tao upang matuklasan ang mga kaugalian nila noong kanilang kabataan. Ang aking in-interview ay ang aking ina, ang aking ama, at ang aking tita. Para sa unang tanong, ano po ang mga kaugalian na itinuro ng inyong mga magulang upang maging magalang at maayos na tao? Itinuro sa akin ng aking mga magulang na maging marespeto sa mga ibang tao, lalo na sa mga matatanda. Tinuruan nila akong gumamit ng mga magagaling na salita tulad ng po at opo. Tinuruan din nila akong magpasalamat sa mga tao kapag may nagawa silang mabuti sa akin. At higit sa lahat, tinuruan nila ako na irespeto ang lahat ng tao ng pantay-pantay anuman ang katayuan nila sa buhay. Ang isa sa mga unang ugali na tinuro sa akin ng aking mga magulang at aking mga nakatatandang tito at tita ay ang respeto. Lalo na ang hindi pagsagot sa mga nakakatanda. Kahit alam mo minsan na parang tama ka. Itinuro sa akin ng aking mga magulang ang pagiging magalang at marespeto at huwag maging mapanghusga sa mga nakakasalamuhang tao. Sinabi din ng aking mga magulang na iwasan ng pakikipagtalo at pananakit ng ibang tao. Tinuruan din nila ako na tumulong sa mga nangangailangan. Ikalawang tanong naman po, paano po ninyo ipinapakita ang mga respeto sa mga guro at matatanda noon? Naipakikita namin ang respeto sa matatanda at mga guro noon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga utos at payo at pakikipag-usap sa kanila ng maayos at magalang. Halimbawa, inutusan ako ng mga magulang ko, agad akong susunod sa kanila ng may paggalang. At kapag naman nasa eskwelahan, hindi ako nagpapasaway sa mga guro sa pamamagitan ng pakikinig sa leksyon at pag-upo lamang sa klase. Ang isa sa mga pinakamagandang paraan pagpapakita ng respeto sa matatanda at sa mga guro nung panahon na ako'y nag-aaral ay ang paggamit ng po at opo. Naipapakita namin ang aming respeto sa mga guro at sa mga nakakatanda sa pamamagitan ng paggamit ng mga gagaling na salita sa tuwing nakikipag-usap sa kanila, pakikinig sa kanilang mga turo, at pagsunod sa kanilang mga pinag-uutos. Ikatlong tanong naman po, ano po ang mga paraan ng pagpapakita ng paggalang sa mga nakakatanda noong kabataan nyo? Bata pa ako, nasanay akong makipag-usap sa mga matatanda na gumagamit ng po at opo. Palagi din akong nagmamano sa kanila at tumutulong din ako sa mga gawaing bahay. Isang paraan noon ng pagpapakita ng respeto, lalo sa mga guro na itinuturing mong pangalawang mong magulang, ay ang pagsunod sa kanilang mga utos, lalo pagdating sa pag-aaral. Noong kabataan ko, ay ipinapakita namin ang pagiging magalang sa mga nakakatanda sa pamamagitan ng pagmamano, sa paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap at pagtulong sa kanilang mga pangangailangan. Ika-4 na tanong po, ano po ang mga bagay na ipinagbabawal gawin noong bata kayo? Noong bata ako, bawal akong sumagot ng pabalang sa mga nakatatanda. Bawal ko din silang suwayin dahil para sa kapakanan ko din naman ang kanilang mga payo at utos. Ang pinagbabawal sa akin nung ako'y bata na gawin ay ang pagmumura. Dahil para siyang isang refleksyon ng pagpapalaki ng magulang sa mga bata. Kaya bawal akong magmura. Noong bata ako ay pinagbabawal ang pagsagot ng pabalang sa mga matatanda at bawal suwayin ang kanilang mga pinag-uutos. Ika-5 at huling katanungan, ano po ang mga kaugalian sa inyong lugar o komunidad na itinuro sa inyo na patuloy niyong sinusunod?
Hanggang sa ngayon ay nagbibigay pa rin ako ng respeto at paggalang sa ibang tao, ano man ang katayuan nila sa buhay. Nagbibigay din ako ng tulong sa mga taong nangangailangan. Ang kaugalian na tinuro sa akin ng bata ako na hanggang ngayon ay sinusunod ko, lalo sa komunidad, ay ang pagsabi ng salamat, lalo sa mga taong tumulong sa iyo. Kahit maliit na bagay, gaya ng pag-abot ng bayad sa jeep, kailangan magpasalamat. Patuloy akong tumutulong sa mga nangangailangan at laging nagbibigay ng respeto hindi lamang sa mga matatanda kundi sa lahat ng klase ng tao. Maraming salamat po sa inyong partisipasyon sa aking interview at sa pagsasagot sa aking mga katanungan. Malaking tulong po ito upang mas mapalawak ko pa ang aking kaalaman kung paano maisa sa buhay ang itinuturo sa aking aking mga magulang na kagandahang asal upang lumaki ang mabuting tao. Maraming salamat din po sa pakikinig at panonood sa aking video interview. Nawa ay may natutunan din kayo sa mga sagot ng aking ina, ama at tita. Hanggang sa muli, paalam!